Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga pambansang sagisag ng Pilipinas. Mga layuning pampagkatuto. Una, nakapagbibigay ng mga halimbawa ng mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Pangalawa, naiuugnay ang mga paliwanag sa katangian ng mga Pilipino. At pangatlo, nakaguguhit ng larawan na nagpapakita ng modipikado o bagong disenyo ng watawat ng Pilipinas na aangkop sa kasalukuyang panahon. Ang kasanayan para sa araling ito ay naipaliliwanag ang mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Alam nyo ba mga bata na ang mga sagisag ng Pilipinas ay kumakatawan sa ating kasaysayan, kultura, at pagkakakilanlan bilang isang bansa? Mahalaga ang mga ito upang mapalalim ang ating pagmamahal sa bayan at maipakita ang ating pagkakaisa. Ang watawat ng Pilipinas ang pangunahing sagisag ng ating bansa. Ito ay nagpapakilala sa ating bansa. Isinasabit o ipinakikita ito sa mahahalagang lugar pampubliko o pampamahalaan. Alam nyo ba mga bata na opisyal na isinapubliko ang watawat ng Pilipinas noong ika-12 ng Hunyo taong 1878 sa Kawit, Cavite, nang ipahayag ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Ipinahayag niya rito ang kalayaan ng unang Republika ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Ang pambansang watawat ng Pilipinas ay may paalang na hugis. Ito ay may dalawang magkasing sukat na bahagi ng kulay bughaw sa itaas at pula sa ibaba. May puting tatsulok ito sa kaliwang bahagi at sa gitna nito ay may isang araw na may 8 sinag. Ang 8 sinag ng araw ay kumakatawan sa 8 lalawigan ng Pilipinas na nagpasimula ng himagsikan laban sa mga Espanyol noong 1896. Sa bawat sulok ng tatsulok ay may bituin na kumakatawan sa 3 pangunahing pangkat ng mga pulo ng Pilipinas. Maaaring maging watawat pandigma ang watawat na ito kapag ibinaligtad o nakapwesto ang kulay pula sa itaas na bahagi at nasa ibaba ang asul. Ang unang pangulo ng ating bansa na si Emilio Aguinaldo ang nagdisenyo at nagpagawa ng watawat ng Pilipinas. Ipinatahi niya ito sa Hong Kong kina Marcela Agoncillo, Lorenza, na anak ni Marcela, at Delfina Herbosa de Natividad na pamangkin ni Jose Rizal. Inaawit naman ang lupang hinirang kapag itinataas ang watawat ng ating bansa. May mga pagkakataon ding inaawit ito tuwing may mahalagang pagtitipon at bago simulan ang mahalagang gawain sa komunidad. Mga kahulugan ng kulay at simbolo ng ating watawat. Kulay asul o bughaw, sumisimbolo ito ng kapayapaan, katotohanan, at katarungan, samantalang ang pula naman ay kagitingan at pagmamahal sa bayan. Ang puting tatsulok naman ang ibig sabihin ng kulay na ito ay kalinisan ng puri at dangal at ang 3 bituin ay kumakatawan sa 3 malalaking pulo sa bansa ito ay ang Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang araw sa gitna ng tatsulok ay simbolo ng kaliwanagan ng isip. 8 ang sinag ng araw sa ating watawat. Ito ay sumasagisag sa 8 lalawigang naunang lumaban sa mga Espanyol na sumangkop sa ating bansa noon. Ang mga lalawigang ito ay ang Maynila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, at Tarlac. Lumaban ang mga tao sa mga lalawigang ito dahil ibig nilang maging malaya ang ating bansa. Pangalawang sagisag ng ating pagkakakilanlan ay ang pambansang awit, ang Lupang Hinirang.
Itong awiting ito ay nagpapahayag ng pagmamahal sa ating bansa lalo na sa kalayaan at pagtatanggol dito. Ang musika nito ay komposisyon ni Julian Felipe noong 1898. Ang mga letra o lyrics naman ay iniangkop mula sa Tulang, Filipinas, na isinulat ni Jose Palma sa wikang Espanyol noong Agosto taong 1899. Noong una, ang tugtog ng ating pambansang awit ay isang marsang instrumental. Marcha Filipina Magdalo, ang pamagat nito. Iniatas ni Pangulong Emilio Aguinaldo na gamitin ito sa paghahayag ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanyol. Binago ito at naging Marcha Nacional Filipina. Mula noon, hinirang ito bilang pambansang awit ng unang Republika ng Pilipinas. Una itong tinugtog ng Bandang San Francisco de Malabon sa araw ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas noong 12 ng Hunyo taong 1878. Noong una, ang tugtog ng ating pambansang awit ay isang marsang instrumental. Marcha Filipina Magdalo, ang pamagat nito. Iniatas ni Pangulong Emilio Aguinaldo na gamitin ito sa paghahayag ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanyol. Binago ito at naging Marcha Nacional Filipina. Mula noon, hinirang ito bilang pambansang awit ng unang Republika ng Pilipinas. Una itong tinugtog ng Bandang San Francisco de Malabon sa araw ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas noong 12 ng Hunyo taong 1878. Sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Ramon Magsaysay, bumuo ng isang komite upang pag-aralan ang pambansang awit. Naging bunga ng pag-aaral na ito ang pambansang awit na Lupang Hinirang. Ito ay unang ginamit noong ika-26 ng Mayo taong 1956. Noong 1962, may kaunti pang idinagdag na mga pagbabago. Mula rito, nabuo ang awit na ginagamit natin hanggang sa kasalukuyan. Tandaan natin mga bata na ang watawat ay sagisag ng bansa na dapat nating igalang. Ito ay nararapat na igalang upang maipakita ang ating pagkilala, pagtitiwala, at pagmamahal sa ating bansa. Maipakikita ang paggalang sa ating watawat sa pamamagitan ng pagtayo ng tuwid at paglalagay ng kanang kamay sa kaliwang bahagi ng dibdib tuwing itinataas ito habang inaawit ng wasto at may buong sigla ang ating pambansang awit na Lupang Hinirang. Laging nakataas ang ating watawat sa mahahalagang puok pampubliko at pampamahalaan sa ating bansa. Tuwing itinataas ito, inaawit natin ang Lupang Hinirang. Ganito ang wastong pagsabit ng watawat. Ang pambansang wika natin ay Filipino. Ito ang nagbubuklod sa iba't ibang etnolinguistikong grupo sa bansa. Itinakda ito noong 1935 konstitusyon bilang pambansang wika. Ito ay mahalaga bilang simbolo ng pagkakaisa. Arnis ang ating pambansang laro. Nagsimula ito bilang sining ng pakikipaglaban gamit ang mga armas tulad ng kahoy na baston, bolo, at iba pang sandata. Ang ating pambansang bulaklak naman ay sampagita. Ito ay puting bulaklak, mabango, at maliit. Simbolo ito ng kalinisan, katapatan, at pagpapakumbaba ng Pilipino.
Samantalang ang ating pambansang puno naman ay Nara. Ito ay matibay, matatag, at matagal mabuhay na puno. Sumasagisag ito ng katatagan at tibay ng loob ng mamamayan. Ang ating pambansang hayop ay kalabaw. Ang kalabaw ay malapit na katuwang ng mga magsasaka sa bukid. Simbolo ito ng kasipagan at tiyaga ng mga Pilipino. Samantalang ang pambansang ibon naman ay Philippine Eagle o agila, pinakamalakas at pinakamalaking agila sa buong mundo. Sumasagisag ng tibay, tapang, at taas ng pangarap ng bansa. Unang gawain. Ikalawang gawain. Ikatlong gawain. Sagutan natin ang ating pagsusulit para sa araling ito. Mga tamang sagot.